Makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka sa paglipad. Of Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition's first Kapuso big winner, Mika Salamanca. It is a pleasure to actually... Once again, let's give a round of applause to Mika Salamanca, the author of the newest children's book titled Lipad. Mika, is there anything that you would like to say to everyone in attendance of your book launch this evening at Citadanes? Ako, maraming salamat po sa pag-aabalang pumunta po dito sa book launch natin. Sobrang excited ko basahin sa inyo itong librong to. Laman po ito ng puso ko. Masabi ko lang po, sabay-sabay po tayo lumipad ng gabi. Yeah, thank you so much, Mika. By the way, singit ko lang to. Mika talagang dami, sobrang busy niya. I mean, from the magazine covers and the shoots. And by the way, she also, I think, really had her hands on organizing this evening's event. And I think we'll find out more why she chose these beautiful flowers here that might reflect your book. Yes. So we'll find out later. Alright, so thank you so much. And again, I think at this point, we're curious to know what Lipad is all about. Ano yung inspiration behind it? Kasi iisa-isayin natin yan ngayong gabi, syempre naman. And now, we'll do that by formally unveiling the book cover. So may pa-book cover tayo ba dyan, right? Do the honors in 3, 2, 1. And ito na nga guys, the actual book of Lipad. Grabe naman ang book cover na to. I think we can talk about it more. But good photo. Please, Mika, stand near to your book cover. And please, to all members, do the honors in 3, 2, 1. And ito na nga guys, the actual book of Lipad. Grabe naman ang book cover na to. I think we can talk about it more. But good photo. Please, Mika, stand near to your book cover. And please, to all members... Alam niyo po kung bakit, pero sobrang special po nito sa akin. Kaya kinakabahan po akong i-present sa inyo kasi kung paano din po siya tatanggapin. Alright. By the way guys, before we proceed with our book reading, reminder lang po sa mga nag-video, if you are to post about this book launch, please do so by only posting excerpts of the book. We do not want to spoil the entire story to the children who will be reading this. We want and we encourage everyone to purchase the book actually. Sa bawat bulaklak sa hardin ni Lola ay mayroong mga diwatang napakaganda ng mga pakpak. Ngunit bakit tila may isang kapansin-pansing diwata na hindi lumilipad? Sa isang bulaklak ng rosas, si Mahika ay umugot ng hininga. Napakaliit ng mga pakpak ko. Mahiyang sambit nito. Umiiwas din si Mahika tuwing nagdidilig ng mga halaman si Lola. Baka mabasa ang mga pakpak ko, kakapintura ko lamang nito. Takot si Mahika na makita ng iba ang tunay na kulay ng mga pakpak niya. Dahil siya ay nahihiya, hindi siya laging nakakapasyal sa hardin. Mahika! Samahan mo kaming lumipad, sabi ng kanyang mga kapatid. Sa susunod na, tutuksuhin lamang ako ng mga iba dahil sa mga pakpak ko. Nagplano si Mahika na umakyat sa tuktok ng pinakamataas na puno upang maglaho. Dahil alam niyang hindi siya maliligtas ng mga pakpak niya. Bukang liwayway nang siya'y umalis sa kanyang rosas at naglakbay patungo sa pinakamataas na puno. Katulad, huwag mong tapusin ang paglipad mo dahil lamang sira ang mga ito. Nag-aalalang sinabi ni Mahika. At sino naman nagsabi na hindi ko tanggap kung sino ako? Sino bang nagsabi na pangit ang mga pakpak ko? Pupunta ako sa tuktok upang makita ang buong hardin ni Lola. Makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka sa paglipad. Simula ng araw na iyon, naintindihan ni Mahika na hindi siya nag-iisa.
malaya na siya nakakalipad sa hardin ni Lola. Kahit na siya may kakaibang mga pakpak, tanggap niya ito dahil alam niyang espesyal siya. At lahat ay may halaga. Naalala niya ang estrangherong diwata na nakilala niya at inisip kung ano kanyang pangalan. Mahika. Mahika ang pangalan niya at nakilala ko siya sa aking paglalakbay tungo sa tuktok upang magpahinga. Wakas. Diba? I think it's about being acceptance and the little things that make us unique is not something that we should be afraid of. We should in fact celebrate. I think yun yung napupulot ko sa kwentong to. Celebrate that little difference inside of each and every single one of us. You want to add something to that? Super tama po yung sinabi niyo. Ito po, sobrang close po niya sa heart ko kasi ang Mahika or si Mahika ay ako po. Kaya, gusto ko pong magtanong muna po kayo para po masagot ko. Para po, sorry po. It's okay. Emotional tayo tonight. Sobrang emotional Oo nga eh. po. Tsaka meron ka doon binanggit ng isang linya na yun. Yung sabi ko, okay. Ito yung talagang nagre-reflect ng buong pagkatao mo nung sinulat mo to. Yung may chunk ka doon na binasa eh. Yung parang, Yung sa dulo. Yung second to the last page or third to the last page. Kaya nakikitila ka pa pinag-ulit kita. So guys, this is indeed, yes, it's about empowering yourself at talagang malayo yung mararating natin sa buhay at maabot natin sa buhay kasi liliparin tayo ng ating little Mahika in each and every single one of us. And look at her right now. I mean, Mika, I think, is a perfect example of that idea na talagang ang layo ng mararating mo. Hindi mo alam sa kaliliparan, kumbaga. Now, welcome. Now, let's formally open the floor for your question. Mike will go. Okay. Hi Mika, congratulations. Let me just say, ang ganda pa ng boses mong pabasa mo. Para gusto na namin matulog. Emotional pa yan, ha? Yeah. Pero take us through the process. Nasulat mo yung book before ka pa pumasok sa PBB House or? actually, lagi po kasi talaga ako nagsusulat before pa kasi it's one of my outlet nung bata pa po ako. So yung mga stories ko po, sinisend ko lang po sa nanay ko, sa ate ko, sa family ko. This one naman po, may idea na po before pa pumasok ng PBB. Pero yung sinulat ko po siya actually sa car. And pag nagsusulat po kasi ako, binibase ko po siya sa experience ko po or sa nakikita ko po sa paligid ko. So na nag-start po akong magsulat ng bata ako, more on about sa school po. Kasi yung experience ko po sa mga kaklase ko or experience sa mga kaklase ko sa kapwa kaklase ko. Bakit pala children's book yung approach? Children's book po, actually, ang ganda po ng tanong niya. Thank you po. I could easily write a book para po sa generation ko or age group ko po. Pero sinulat ko po, napili ko po yung para sa mga bata. Kasi po, pag mensahe or pinapakanta, ako po naisip ko na parang, ano ba yung something na matutulong ko talaga sa mga bata? I mean, pag kumakanta po ako, nag-i-smile sila, masaya sila. Pero ano ba yung something na pwede kong iwanan sa kanila na maaalala nila hanggang pagtanda na kahit hindi na nila alam yung pangalan ko, kahit hindi na nila ako kilala, may dala sila galing sa akin. Doon ko po naisip na perfect yung children's book. Para pagka pumupunta ako sa, for example, Bayampunan, meron po akong iiwanan sa kanila, nababasahin po nila. Ayun, last question na lang for me kasi naging emotional na kanina in reading one of the lines. How much of Mahika is you in real life? Mahika is me. Ako po talaga siya. Ako po siya. Kabuuan po siya ng mga pinagdaanan ko simula pagkabata. Yun. Thank you. Thank you po. Thank you po. You have another question over there? Yes? Alright. So a lot of it is about you talaga, no? Opo, kuya. Siyempre magawa tayo ng mga paghahalin tulad at mga metaphors para... Okay. Hi, Mika. Congratulations. What a really novel thing to do, no? Especially coming out of Bahay ni Kuya. Sabi nga ng host natin, you'd expect you to go into so many other things, but itong children's book is so unexpected, but it really is, I believe, so timely, you know. I just want your management group was very proud to say that it's not just the
book, the actual writing that you really you personally handled, pero pati rin the illustrations. Tell us about that. Yan ba ang itsura talaga ni Mahika in your mind when you were writing the story? Yes po. Actually, si Ate Jewel po, yung gumuhit po nito. Kasama po kami hand in hand sa pag-iisipin siya kapag gusulat talaga. Actually, nung umpisa po, pinipilit ko po talaga. Ayaw ko siya ilabas na hindi ako yung guguhit. Kasi sabi ko, may ini-envision ako. Meron akong gustong makita ng mga tao sa kanya, sa story ko. So ako, hindi ko siya kayang i-let go na hindi ako yung mag-drawing. Pero luckily, I met Ate Jewel. And same po kami ng talagang pag-iisip. Pinabasa ko muna po yung story sa kanya and then pareho po kami na na-envision. Then yun nga po, hand in hand po kami sa pagguguhit po. So like you were saying, si Mahika, talagang ang insecurity niya were her wings, no? Like she said, maliit siya, she doesn't think maganda siya. When you were growing up, as you said, this is you and entire being, this is you. What were your insecurities growing up? Alam mo po, yung pakpak po or yung insecurities po, isa lang po yan sa mga struggles na napagdaanan ko nung bata ako. Insecurities, isa po talaga yung height. Height, and sa totoo lang po, sa appearance, yun lang naman po talaga. Yung pinaka-insecurity ko po is hindi kami magkakasama na ng family ko. Lagi ko itong ina-answer sa interviews before, na parang, anong insecurities mo? Pag tinanong ako, sinasabi ko lagi, pag nakakakita ako ng pamilyang buo na magkakasama, nai-insecure ako kasi yung magulang ko nasa malayong lugar. And at what age or time in your life were you driven to the point na you said, sabi nga niya, gusto na lang niya parang maglaho, no? I mean, when we say that to disappear nowadays, when you say that, it's quite an alarming thing. But I'm not to pry so much into what you've gone through. At what point in your life, yung naramdaman mo yung parte na yon? As early as 14 years old po ako na. Pero sa tulong din po katulad po ng nasa libro na to, sa tulong po ng mga taong nasa paligid ko, lumilipad pa rin po ako ngayon. Not to, syempre we'd like for people to read it, walang spoilers, no? Pero may tumulong sa kanya. That person is a representation of a lot of people. Yes, tama po. Thank you po. Representation po siya kasi po matanda na po siya, di ba? So, lahat po ng pinagdaanan niya, lahat ng nalikom niyang tao sa buhay niya, lahat ng mga minahal niya, representation po siya nun. Last question, do you realize that your book comes at a very important time in society? Because yung mga kabataan ngayon, we don't realize that they are going through so much and actually feel that way. Was this also part of the reason why kakalabas mo pa lang ng bahay ni Kuya, pwede ka pang mag-party at mag-celebrate, pero talagang sabi mo raw, this is really what you want to do straight out? This is a party for me, actually. And, yes po. Alam mo yung yes po. what's happening in society. Opo. Tsaka po ngayon sa mundo ng social media, it's really easy to get lost. It's really easy to compare yourself to other people or sa mas may magandang pakpak sa'yo. Kaya din po siguro nagkaroon ako ng eagerness na piliin itong kwento na to na ibahagi sa mga kabataan kasi po naniniwala ako na habang bata pa, mas mabuting makita nila na mahalaga sila, maganda sila, na kahit na anong makita nila sa internet. Kasi inevitable po yung internet yung social media. Alam po natin yan na kahit na gano'n natin sila pigilan or takpan yung mata nila sa social media, aabot at aabot sila na makikita nila yung totoong mundo. So ngayon pa lang po, meron na tayong cellphone. Ito muna basahin na, then mag-cellphone na kayo. Thank you and congratulations. I think this really sets you apart and no wonder you are the big winner. Thank you. Wow. Such lovely words. Thank you, Bob. Thank you. We have another question? Yes? Yes, madam? Yeah, I want to echo sinabi ni Tessa. Tama naman talaga. You deserve to be the big winner. So, maraming salamat sa librong to na napakaganda. I just want to know, sino yung una mong binasahan ng kwento ni
ni Mahika? Yeah, that's a good question. That's a very good question. Inaalala ko po ngayon. Una po, syempre yung mga kaibigan ko po. Ayun po yung mga kaibigan ko. Sina Gab, yan po sina Mitch. Yan po yung mga kaibigan ko. Una po sila sa mga nakabasa nito. Pero yung pinaka, unang nakabasa naman po, yung ate ko po. At pwede ikwento mo sa amin kung anong naging reaction niya, kung ano. Masaya po siya kasi before pa actually ako, nasa US pa ako, dun pa ako talaga mas nag-i-stay. Sinasabi ko na sa kanila na gusto ko gumawa ng libro, gusto ko ibahagi. Kasi outlet ko po talaga yung pagsusulat, outlet ko yung pag-sketch, pag-paint. So sabi ko, gusto kong makita ng mundo yung outlet ko, makita nila yung puso at saka isip ko. Pero meron po kasing, alam niyo po yun na parang may time po na gusto na po talaga namin maglabas or magsulat, maglabas ng libro. Kasi nga po yun na din naman tumutulong kami, yun din naman po yung purpose. Pero there's something na parang hindi pa siya nililet ni Lord mangyari. And ako ngayon, looking back, mas naiintindihan ko po ngayon kung bakit. Kasi siguro, yung platform ko before, hindi nasa maling angulo pa. Kumbaga, pag tinitignan ng tao, iba pa yung makikita nila. So ako, siguro pag nagsulat po ako before, tapos nilabas ko, baka pag tinignan ng tao, hindi nila ma-appreciate. Or hindi nila titignan sa kung paano nila dapat makita. Kaya din po siguro ngayon, ako pinahintilutan ng Panginoon malabas yung libro na to. Kasi mas marami pang may inspire.